Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is 50% discount sa mga tren para sa mga estudyante. Recently po, sumakay kayo naman ng MRT. Kung kayo po ay regular commuter, kung araw-araw ho kayong commuter, mararamdaman nyo sigurado yung siksikan, delay, at init. Hanggang kailan po ba nga magtitiis po ang taong bayan, Mr. President? Well, first of all, hindi ito first time na sumakay ako ng MRT. Madalas namin gamitin yung MRT dahil sa traffic. Mas mabilis eh. And we are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki. 50%, ganun. Kasi ngayon 20% ang ina-apply po ngayon. Oo. So gusto nyo mas malaki? Mas malaki kasi yan those are the sectors of government na hirap of the society na hirap sa cash. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Mukhang nililigawan na rin ni Presidente Bongbong Marcos sa mga Gen Z at estudyante with this monumental 50% discount sa mga estudyante na gumagamit ng tren tulad ng LRT-1, LRT-2, at MRT-3. Ay sa official policy na inilatag ng DOTR under the directive of PBBM, lahat ng estudyante, mapa elementary, high school, kolehiyo, and even postgrad may avail the 50% student discount. Just present your school ID o kahit anumang patunay na ikaw ay enrolled sa isang eskwelahan. So how would you do that? Most of the time, lalo na at ako, ginamit ko yon while I was doing or running some errands, bibigyan ka lang nila ng papel, tapos isusulat mo lang yung ID mo, and then the date, and then your name, and then your signature, and then boom, you will be getting the 50% student discount. Makakatulong ang mga diskwento ito sa estimated millions of students per week, which shaves off a not so insignificant portion of the student budgets. Ayon sa multiple news sources and guesstimations, nasa 323,000 plus 80,000 ang average daily ridership ng LRT-1. Around 150,000 naman ang average daily ridership sa LRT-2, samantalang around 380,000 naman ang average daily ridership sa MRT-3. All of which have a not so insignificant portion of the student population riding their trains of LRT's Line 1, Line 2, and MRT's Line 3. Even I, who usually doesn't like free stuff handed to people for political favor, kasi nga again, magkakaroon ka ng utang na loob hindi sa gobyerno mo, kundi dun sa tao na nagbigay sa iyo ng free stuff, do concede na this is not something to scoff at. Dahil milyong-milyong estudyante and therefore plausible billions of pesos will be used to grant the 50% discount sa mga estudyante. But this stuff is a huge win for the college students and even postgrad and even high schoolers who do use the metro stations para sa kanilang daily commute. And that includes me. This will also probably help in reducing congestion sa ating streets, although it will be very minimal. Na gaya ng sinabi ng Pangulo na direktiba niya na dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And kahit pa paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Kasi tulong din to sa mga magulang nila, sa mga pamilya nila. So, ang directive ng Pangulo is magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT-1, LRT-2, at MRT-3. At yung dating 20% discount lang sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin nating 50%. So, starting today, 50% na ang discount ng ating mga estudyante. At tuloy-tuloy na ito. No? Hanggat hindi mabago, no? Pero tuloy-tuloy na to ang sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy na ang discount na 50% on all MRT, LRT lines para sa mga estudyante natin. So, ito gagamitin to ng lahat ng estudyante mula grade school, high school, college, pati yung nagma-masters, pati yung mga nag-law school, kasama dito.
But it's not all good and dandy. Due to some limiting technical factors, the discount is only available for single journey ticket. Ibig sabihin, hindi ma-apply ang 50% discount ng mga estudyante sa mga may stored value card o beep cards. Meaning the students will have to line up dun sa mga counter nila or sa mga cashier nila, which do cause hassle at further delay sa ating mga estudyante and other passengers. Pero ito, applicable lang to sa mga single journey ticket. Ibig sabihin, hindi nila magagamit yung discount sa beep card. So, para ma-avail yung discount, kailangan nilang bumili ng single journey ticket. Kasi technically, hindi pa kaya nung beep card na i-program sa ngayon. No? Pero pinipilit natin na siguro in the next few months, magagawa ng paraan ng beep card. Pero sa ngayon, single journey ticket muna. So pupunta sila sa counter, papakita nila yung ID nila, at yon, kalahati lang. So that's actually one of the reasons why a lot of students don't avail the initial 20% student discount. Lalo na yung, di ba sinasabi nila, meron ka na 20% student discount, pero hindi natin ina-avail. Kasi may beep card naman na in and of itself already carried a few peso discount for a 5-year term card costing at most 100 pesos. Kung ba, marirecoup mo na and more yung investment mo sa beep card dahil nga 2-3 piso ang masisave mo every single trip. They either deal with the hassle to line up or give the 50% discount. Ako in college, less than 100 pesos ang nagagastos ko araw-araw dahil mostly I only spend money for transportation. And you know, if you ask me, is it worth it? Lagi kasi akong late, so probably not. Pero pag pauwi, malamang I will avail those discount. Anyway, sinundan ng direktibang ito ang libreng sakay ni Marcos na pinangangalanan niyang Family Pass 3+1 program tuwing linggo, kung saan hinihikayat ang ridership ng LRT at MRT lines tuwing linggo by having a buy one, get 4 train tickets. Now, here I am, you know. I don't want to be this or that kind of guy, pero sino ang magbabayad nito? The Filipino people that pays taxes who will benefit from the aforementioned programs. Estudyante, di ba? Sila naman ang magiging future taxpayers of the nation. So, I guess it will be, or this would be a good money-losing venture/investment. Kasi on the long run, you know, kung isipin natin, those usually are the people, yung mga estudyante, have the higher average tax bracket or at least tax income. And you know, ang sinasabi naman ni Vince Dizon dito is that, you know, this would be like a stimulus package on a very very low sense. Kasi imbes na, you know, gastusin nila sa tren, gagastusin nila yan sa ibang bagay, tulad sa kainan sa labas, you know, and you know, more commodities and more goods for the people to enjoy instead of wasting the 50% of it on doon sa LRTA. Now, the only question we have now is, again, how do we justify this loss in revenue? Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News River de Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.